Gusto ko lang magbigay reaction itong leader ng INC o Iglesia ni Cristo na nagsalita ulit tungkol ito sa ginawa ng ating gobyerno patungkol dito kay Pangulong Duterte na pinadala dito sa ibang bansa para dito litisin sa kanyang kaso na isinampa dito sa ICC. At kahit hindi ako abogado, di ko naintindihan nga naman kung bakit itong nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte na pinadala dito sa The Hague na wala naman siyang kaso talaga. Although mayroong reklamo siya sa ICC, pero ang pagpadala niya sa ICC ay hindi talaga yun nakikita natin na nasa tama ang pagpadala sa kanya. Dapat daw yun, listisin mo na, dadaan mo na sa korte sa atin. Kaya nakita natin na sobra talaga ang pag-shortcut nun ng pagpadala sa kanya na tawag ganun kidnap eh. Kidnap naman talaga. So ito yung INC, pangalawang leader nila ngayon, nagsalita ulit. Noong nakaraan ko na i-vlog, siguro mga ilang linggo na rin nakalipas, ay ito yung sa kanilang tagapagsalita nila, itong si Edwil Zabala. Nagsalita yun tungkol dito sa kay dating Pangulong Duterte na pinadala nga dito sa The Hague na hindi nila nagustuhan yon sa INC. At sa araw po ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, kasama po natin ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin sa Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po ako. Una po, kamusta muna kayo, Ka Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, Ka Edwil, dito po sa mga maiinit na isyu. Marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula nito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, Ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson, Kuya Jen. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Pero dapat po maging specific tayo dito. Dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin maitatatawa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento. Ka Edwin, ano po? Sila po na nakakakita sa atin. May kanya-kanya silang opinion po. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, Ka Edwin, Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia
sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw. Ano ha? Nangyari ngayon noong January na ang INC nag-organize ng peace rally. Although suportado lahat yun ng ating mga organization, pero ang pinakamalaki nun, sila mismo ng INC kasi ayaw nila ng gulo nga at sinuportahan nila yung sinabi ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nila ma-impeach si VP Sara. So, ang kabaliktaran nun, inimpeach pa din sa Congress, sa House of Representatives. At isa pa, nadagdagan na naman na nakita natin na sobrang dihado na ang mga Duterte. Ito na naman si Pangulong Duterte na pinadala nga dito sa The Hague. So ito yung isang leader sa INC na nagsalita dito na parang sampal sa hindi lang parang sampal sa Pilipinas ang nangyari sa dating Pangulo. Pasok ko yung video. Ang kapatid na Eduardo Manalo na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahala ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bangayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito. Bunsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno, kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino. Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Bukod pa rito, nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas. Hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas. Ang sinumang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papanagutin. Ang Iglesia ni Cristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sinumang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto, ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom. Kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sinumang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas. At sa halip, ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang yun ang lumiti sa kanya. Ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberenya. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kaduda-dudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news, ng mga kasinungalingan at mga paninirang puri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningnig ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubilin ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa
hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaatinawang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos. Nasabi ko na to, di ba? Na pangalawa na ho ito ng leader ng INC na nagsalita tungkol ho dito. So, nakikita natin na frustrated talaga ang INC. Ikaw ba naman, leader kayo ng bansa? Sinuportaan kayo ng organization ng mga simbahan, mga religious group, pero ikaw mismo ang nag-twist sa inyong sinabi. At isa pa, inano mo yan, pinayagan mo yan na ipadala dito, ikaw pa mismo presidente ang nakipag-ugnayan sa ICC. Yun ang lumabas sa di ba? Sa Senate hearing na pinangunahan nitong si Amy Marcos. Sila mismo Inako lang nitong si Remulla, itong sa DOJ Secretary, na siya mismo ang nagsabi daw, may order nun. Pero isang hamak ka lang na DOJ Secretary. Wala kang karapatan na mag-decide sa mga ganyan. Kailangan presidente ang mag-decide nung nangyari. Wag mong, Remulla, wag mong utuin ang mga taong bayan. At ito na ngayon, nagsalita ulit itong INC na hindi na nagustuhan ang nangyari nun. At itong parating na eleksyon, alam naman natin ang INC susuporta yan sa mga kandidato. Hindi pa natin alam kung sinong kandidato ang kanilang suportahan. Pag itong INC, suportahan itong sa kabilang side sa kalaban ng administrasyon, di tayo magtaka. Kasi itong administrasyon natin ngayon, wala kasing paninindigan, walang isang salita. Itong mga leader ng INC, sabihin ko, hindi naman yan hindi naman mga bubo, kaya nga leader sila sa religious group Tapos, ibabas nyo na naman yan. Ay, ang INC, ganyan-ganyan. Huwag yung ibas. Makinig tayo sa kanila, makinig tayo kung ano ang gusto nila. Ayaw nila ng gulo. Hindi ako Iglesia ni Cristo. Pero nagustuhan ko talaga yung pamalakad nila. Ayaw nila yung kaguluhan, pero anong nangyari sa gobyerno natin ngayon? Sobrang gulo. Politikal ang nangingibabaw sa ating bansa. Sakya na tayo sa ibang bansa, sakya na tayo sa mga iba-ibang grupo, mga kakaliwang grupo. Samantala, ang religious group na nga ang nangunguna nung time na yun, nung January, na katahimikan, peace rally ang tawag nila noon. Pero ang ginawa sa gobyerno, baliwala. Hindi na yun pinansin nung ilang linggo lang, ilang buwan lang. Lahat yun tinakpan ng mga kasakiman. Ito nangyari sa atin ngayon. Sino pang may kasalanan ito? Gobyerno, presidente. Mismo salita niya na ayaw niya ng impeachment. Ayaw niya sumuporta sa ICC. Pero siya mismo sumuporta. Ginawa ang parang sinayang lang talaga ang effort ng mga religious group, especially dito sa INC. At ito pa, isang pare nagsalita. Nagsalita na naman isang pare sa Katoliko na itong parating na eleksyon, madadala na naman tayo sa mga pangako nila na bababa ang presyo ng bigas. At ito yung Bisaya nga lang to. Bisaya lang to. Ipasok ko muna. Nya unsa may nahitabo sa atong nasod, kitang tanan utangan. Ako, ikaw, alakip na ang mga bata nga wa pa mahigmugso, utangan. Tiaw ninyo na. Kay nadata sa istorya nga, kung makalingkod ko, ang bugas mabarato. Nabarato bang bugas? Di kitang tanan, mukaon magitag kanon. Ni barato bang bugas? Sulti ko. Ya tulisok ako nga pader sayop tong imong gisulti sa una. Ingna ko. Wa man. Ya wa gyud ta maka-realize ana, labi na magpili ta og mga kandidato karon para mo panday og balaod. Ug tan-awa unsa kataphaw ang mga balaod nga gihimo nining maong mga politiko. Ang sabi niya, itong nangyari nga sa atin, ano nangyari sa ating bansa? Lumulubo ang utang sa Pilipinas.
kaapu-apuhan natin, may utang na. Tapos, kakandidato, sa oras ng pangangampanya, ipangako, bababa ang presyo ng bigas. Ano nangyari daw sa presyo ng bigas? Bumababa ba? Na lahat naman tayo kakain tayo ng bigas. Lahat naman tayo kakain tayo ng rice. Mag-extra rice pa nga eh. Pero, itong lahat, sa pamamagitan lang ng panahon sa eleksyon, yung time na yon. Kaya mga pare ngayon, hindi lang yung pare na lagi kong nagawan ko ng reaksyon dito, si Father Obod, pero ito, isang pare, hindi ko to kilala siya eh. Pero makikita natin ang kanyang reaksyon na frustrated na rin sa gobyerno. Wala na siyang tiwala sa gobyerno natin. Kasi puro pangako. Kaya itong mga organization ngayon sa mga simbahan, sa iba pang mga organization, talaga mawala ka talaga ng gana na titingin sa ating gobyerno. Kasi puro pangako eh. Ano bang, pag nangako ka, pag may plano ka, hindi mo lang ma-perfect yan, at least man lang nandoon na. Tumatabi-tabi ka na konti. Sa presyo ng bigas, hindi nga lang tumabi ng konti, ang layo eh. Tapos pag may mga problema ang mga lalaki, halos ayaw masolusyonan sa gobyernong ito. Yun ang nakikita ko. Kaya nagsalita na tong Katoliko na naman at saka itong INC ngayon. Hindi talaga mananahimik ang ating bansa pag ganito klaseng leader natin ngayon. Huwag kayong magalit sa akin na nag-brought out lang ko. Ilabas ko lang to kasi nakikita na, di nyo nakikita. Sabagay mga pag hindi ka kritiko sa gobyerno. Ako kritiko sa gobyerno. Ano ko? I-criticize ko talaga yung hindi talaga ko nagustuhan. Pero di naman lahat ang na i-criticize ko ang gobyerno, ang presidente, ang mga government official ngayon. Pag may maganda naman, ilabas din natin. Pero sa ngayon talaga pa nakikita ko, ang daming sablay, ang daming palpak. Hindi pwede na ipikit mata na lang to. At hindi pwede na manahimik na lang to. Hindi natin ibuka ang ating bibig ngayon. Nakikita eh. Mga pare nga eh, itong INC, hindi ito sila basta-basta na magsalita tungkol sa politika. Kaya lang, nakikita nila ngayon. Nakikita, di lang sila nakikita, buong Pilipinas nakikita kung ano ba talaga ang Pilipinas ngayon. Kaya itong eleksyon, ito yung susi natin na sana magbago sa pamamagitan ng ating pagboto. Huwag natin bumoto sa mga sa mga panggulo lang sa ating bansa. Yung sariling interes lang ang iniisip.